Verse 14. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. And likewise, he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. And he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents besides them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you a ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. He also, who had received 2 talents, came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents besides them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathered where you have not scattered seed. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gathered where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. Therefore, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. For to everyone who has more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servants into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. So ang parable ng talento na ito, tulad din ng parable ng 10 birhen, parehos nagsasabi na babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kwento ng 10 birhen ay tinatawagan ang iglesia na magbatsyag, mapagbantay at maghanda. Ang kwento naman ng talento ay tinatawagan ang iglesia na magtrabaho, magsipag at maghanda. Tayo lahat ay may regalo galing sa Diyos na may mga talento. Ito ay para luwalhatin ang Diyos sa ating buhay. Ang ating kalusugan, kalakasan, ang ating oras, katalinuhan, ang ating pera, pribileyo bilang membro ng iglesyang ito. Utang natin ito sa Diyos, tayo ay pinagkatiwalaan niya. Sa parable na ito, may isang alipin na naglibing ng kanyang talento sa lupa at hindi ito nagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Tulad din ng ito ng mga tao na hindi nananalangin, bali wala ang araw ng Diyos, walang pananampalataya, may makamundong pag-iisip tulad ng alipin na ito. Darating ang araw na husgahan tayo ng Diyos. To whom much is given, much is required. Wala tayong madahilan sa huling araw. Kinondena ng Diyos ang alipin na tamad at masama. Walang idadahilan ang di mananampalataya sa huling araw. Huwag tayo makontento sa ganitong kalagayan na buong akala natin tayo ay Kristiyano. Tulad ng alipin, ay naging kapahamakan niya ito.